Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo po, may good news tayo na kung saan meron pong 10 supporter ng ESG or Abu Sayyaf na kusang sumuko sa PNP. Kasama po ang 32 armas na mga baril po nila, bala, kat anong unit, anong klase ng baril na pinanggagamit po nila laban sa ating gobyerno, sa ating mga kapulisan, sa sundalo. Sumuko po sila sa Sulu PNP Provincial Office. Dahil po yan, dahil alam nila na ang pamumuno po ngayon ng kasalukuyang gobyerno, liderato at higit sa lahat, under sa pamumuno po ng kasalukuyang PNP Chief na walang iba kung hindi si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na seryoso, may dignidad at higit sa lahat, may isang salita pagdating sa negosasyon. Kaya po sila sumurrender. Ngayon po mga kababayan, napakaganda pong accomplishment po ito ng PNP. Kasi pinapakita po nila na kahit ikay lumalaban sa gobyerno at ngayon ikay kusang sumusuko, sumusurrender, taos puso kanila at tapat na pagtanggap nila sa iyo para ikaw ay tulungan at higit sa lahat hindi para itrato na isa kang kriminal. Kaya mga kababayan, salamat sa ating kapulisan na nangangalaga, na nagpoprotekta at higit sa lahat para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Alinsunod sa kautusan at direktiba ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa terorismo, karahasan aniuulat ng Philippine National Police PNP ang matagumpay na kusang pagsuko ng 10 taga-suporta ng Abu Sayyaf Group ESG kasama ang 32 piraso ng iba-ibang uri ng baril, magasin at mga bala nitong September 22, 2025 alas 8:15 ng umaga sa Sulu. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant Jose Melencio C. Nartatis Jr., isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapahalaga kapayapaan sa Mindanao ang kanilang pagsuko. Patunay ito na ang Wall of Nation approach na isinusulong ng Pangulo ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Unti-unti natin winawasak ang natitirang takot at karahasan sa rehiyon. Isang mapayapang pagsuko sa bawat pagkakataon. Binanggit ni PNP Spokesperson Public Information Office Chief Police Brigadier General Rondolph T. Tuanyo na ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng profesionalismo ng mga pulis at kahalagahan ng pakikiisa ng lokal na komunidad. Ipinapakita ng mga pagsukong ito na kahit ang mga dating sangkot sa karahasan, terorismo ay pwede pang magbalik sa lipunan. Patunay ito ng dedikasyon ng PNP na protektahan ang bawat pamilya, tulungan silang makapagsimula muli. Dagdag niya, pinangasiwaan ng proseso ang pagsuko ng Regional Mobile Force Battalion 9 RMFB 9 at Sulu Police Provincial Office PPO. Ang mga armas at bala ay kasalukuyang nasa kustudya ng RMFB 9 para sa wastong pagproseso at disposisyon. Muli tiniyak ng PNP ang tuloy na operasyon sa rehiyon na pinagsama-sama ang seguridad at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang tuluyan masira ang mga network ng terorismo at matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lahat ng mamamayan.